So guys, for today's video ay share ko naman sa inyo kung maganda ba talaga yung kitaan sa GCash ko. So yun talaga ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung maganda ba talaga yung kita sa GCash or hindi. So ganito yun guys. So halos lahat ngayon ng mga tindahan ay may nakadikit ng mga GCash here, load here, cash in, cash out. So yun. Sa GCash guys, kikita ka talaga kung meron kang malaking puhunan. So pero kung maliit lang yung puhunan mo, syempre maliit lang din yung kikitain. So ganito yun guys, nag-start ako last year after 3 months yata ng pagbukas ko ng tindahan. Ako yung nag-start ng pag-GCash kasi dati ayoko pa kasi natatakot na ako kasi nga sa mga modus ba. So baka ma-modus ang Inday. So yun, natakot ako guys sa ganito ang nangyari. So nag-start lang ako sa 3K guys. 3K na 3,000 pesos. Nag-start lang ako sa 3,000. And then mayroong pa-load, and then cash in, cash out. More on cash in. Pero wala akong masyadong pundo kaya limit lang yung ating pag-cash in. So ngayon, kasi guys, dati nagpapaload pa ako sa mga pa-Gcashan, sa mga palitan ng pera kasi di ba may mga Gcash like Emloweler, Cebuana, karaniwan sa Cebuana, minsan sa Emloweler doon talaga ako napapa-cash in kasi sa Emloweler ano kasi guys, sa 8, yung pag first na 8K wala kang charge, so free yun, so free pati service, pati yung pag-service nila sa'yo, pero lately lang guys ay nanghingi na sila ng charge bukod sa pag naka-up 8K, 8,000 pesos ka ng cash in, eh kakatasan ka na ni Gcash ng 2% sa iyong pera. So like, magpapakash in ako ng 3K, babawasan na ni Gcash ng 200 na yun guys. Parang 20 sa 1K, so 60 pesos din yun guys. So sayang din diba? So ngayon, kaya yun, medyo maliit yung ating pinag-Gcash na puhunan. So one time, nanghiram ako sa ate ko, nung nakaraang taon ay nanghiram ako sa kanya ng pambili ng mga school supplies. So ngayon naipon ko na siya, and then nung ibabayad ko na, sabi niya huwag ko na muna ibayad sa kanya, gamitin ko muna kasi next year pa niya gagamitin kasi ngayon ay iniipon niya para sa pag-aaral niya ng anak niya. So yun, so ang ginawa ko, ginamit ko na lang yung Gcash na ibabayad ko sa kanya. Yun ang ginawa kong puhunan na 30K guys. So nagsimula ulit tayo ng 30K itong taon na ito. So yun maganda talaga sa Gcash guys. So kasi may nagpapakash in, nagpapakash out, minsan kasi may nagpapakash out ng like 5K, tapos after 1 hour mayroong magpapakash in ng 5K. So parang naglalaro-laro lang yung pera mo sa cellphone mo, and nilaro-laro lang nila, kumita ka na guys. So ganun talaga yung labanan pala ngayon sa Gcash. Kaya kahit paano guys, pag matao sa lugar nyo at wala kang masyadong kakompetensya, so maganda. Kasi dito sa lugar kong ito guys, wala akong kakompetensya sa Gcash. Bali yung katabi ko lang, minsan ay wala naman silang pera sa Gcash, so sa akin pa rin sila. Pero yung iba naman sa wala yung napunta kasi like may 7-Eleven doon, mura lang daw doon. So kaya minsan napunta doon yung ibang mga nag-Gcash. So dito na lang sa akin yung mga tinatamad pumunta sa malayo. So yan na nga guys. So sa Gcash, maganda talaga guys. Kung may malaking kang puhunan, kikita ka ng malaki. Pero kung maliit lang din. Pero pwede naman pagtsagaan. As long as na yung puhunan mo hindi mo ginagalaw, tapos yung tinutubo mo hindi mo rin siya nagagalaw, sa halip ng galawin mo siya, gastusin mo siya, idagdag mo siya sa puhunan mo para mas lumaki ang kikitain mo. Kasi minsan may nagpapag-Gcash talaga ng malalaki. Pero sa case ko guys, siguro ang pinakamalaki ko lang na kinakash out or kinakash in ay 10K. Ayoko nang maglabas-pasok ng mas malaki. Kasi natatakot ako kasi kagaya sa tindahan ko, masyadong open. So alam mo na, para makapag-ingat tayo, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na malaman nila na marami kang pera, na may Gcash pala. Alam mo naman ngayon, lalo ngayon, mag-December, mahirap maglabas-pasok ng pera ng malalaki, tapos malalaman nila na malaki pala yung pera, di ba guys? So yun. So yun ang nangyari guys. Kailangan, may malaki tayong puhunan sa Gcash para malaki din ang yung kita. Maganda ang may Gcash guys. So, sulit. Minsan nga guys, yung maghapon ko, pagkalakasan time ng pag-Gcash, kasi dito sa amin ay mga may nag-i-scatter, minsan naman ay may mga dumaraan na nagpapa-Gcash. So, yun, medyo malaki na kinikita natin. Minsan, pinakamalakas kong kita sa isang araw ay nakaka 300, 400 ako guys. Kasi minsan mayroong nagpa-cash in ng 10K, may nag-cash out ng 5K, 10K, gano'n. Pag nag-cash in and cash out, naglabas-pasok yung 10K mo, so meron ka ng automatic na, kasi ang aking single sa 1K ay 20 pesos. So, meron ka ng 200 sa 5K o naglabas-pasok siya times 2 na, so meron ka lang 200 na pambili ng pagkain. So yun na nga guys, mag-Gcash kayo. Pero sa dami ng kakompetensya ngayon, medyo naglulo yung depende na lang sa mga percentage na pinapatong nyo kung saan sila pupunta. Kasi nga ngayon, pamurahan, syempre sa akin hindi ko naman kailangan pamurahan, kumbaga kasi sa akin kung mag-Gcash ka okay, kung hindi rin okay lang din, kasi may iba pa naman akong negosyo, kumbaga may iba pa akong pwedeng pagkakitaan. So yun na nga guys, sa sunod naman i-share ko sa inyo yung mga iba ko pang pinakakakitaan dito sa aking tindahan. Kasi sa tindahan ko guys, hindi lang isang klase yung aking paninda, kundi maraming iba-iba. And plus meron pa tayong Xerox machine and meron din tayong pagkain. So kailangan ko talaga kumita ng double or triple para mabayaran ko lahat ng mga bills na kailangan kong bayaran. At syempre kahit pa paano ay makaimbang pamilya rin tayo ng tinapay, di ba guys? So yun na nga guys, thank you for watching.